Ayan mga ka-best friends, so welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At syempre huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At huwag nyo kalimutang i-click po yung notification bell at i-click nyo po yung all. Ayun mga ka-best friends, so sa vlog na ito meron tayong lugar na pupuntahan dito sa loob. So ito yung guys, so ngayon lang ito makikita dito sa Cagayan, no? Ito po yung area ng Tribu Atarayaho kung saan ito po yung lagi nating pinupuntahan. Napakaganda ng tanawin at napakaganda ng basta magandang view dito. At kung kayo po ay mga drone ay the best po talaga dito magpalipad ng drone at pag-camping. Yun, maraming pwedeng activities ang pwedeng gawin dito dahil sa vlog na ito ay may pupuntahan tayo dito na isang kilala lang naman sa ating bansa na pambansang hayop natin, itong kalabaw. So dito kasi nabalitaan natin sa Tribu Atarayaho na merong kalabaw na dito guys na malaki, no? Hindi po ito totoo pero ito po ay napakaganda at at ito guys ay pwede natin pagpicturan at pwede natin maupuan sa taas at pwede tayo magpicture habang nakapatong dito sa likod ng karabaw. Ito po yung bupalo na kalabaw, mahaba po yung sungay at kilala naman dito sa buong Pilipinas na. So ito guys, andito tayo sa area ni Sir Pagalilawan. So dire-diretso lang tayo, medyo maputik nga lang yung daan dito gawa ng kakatapos lang yung bagyong Leon, kaya mapapansin natin medyo maputik pa yung daanan dito. Pero pagkadating natin doon sa bandang itaas na, dire-diretso lang natin ay makikita natin yung view na napakaganda dito guys. Pakita natin yung kabundukan at napansin natin talagang relaxing yung area na to. At dito naman sa area na to ay medyo papasokin pa. Siguro maglalakbay tayo ng nasa mga 10 minutes from the highway o dito sa may sementado. Ang rough road natin around 10 minutes na biyahe. Sa akin kasi naka-chariot ako, umaabot ako ng 10 minutes. Pero pag nakamotor ka guys, umaabot lang yan siya ng mga 4 minutes lang pagka motor. Kasi medyo matagtag yung chariot, masakit sa balakang guys. So yun, andito tayo sa area naman ni Sir Pagalilawan. So dire-diretso lang natin to, medyo maputi nga lang yung kalsada dito. Pero pagka maganda naman yung panahon, pagka maaraw ay natutuyo naman agad guys. Hindi naman siya gaano malubak, sakto lang, no? So wala kayong ikaproblema sa daanan dito dahil accessible naman yung daan. So ayun, madadaanan natin dito yung bukid na may viewpoint sa mataas itong area na dadaanan natin at tanaw natin yung Tribu Atarayaho. So doon pa yun sa baba konti. Pero dito guys, pag nakapunta tayo dito sa may mataas na area ay very relaxing dito at napakalamig dito mga ka-best friend. Siguro nasa simula dito sa baba nasa wala pang 1 minuto pababa doon sa tribo pag dito tayo manggagaling sa may viewpoint. So medyo malapit-lapit lang naman. So kaya dito 4 wheels, may mga truck na dito pumapasok na di-deliver ng mga materyales at motor, no? Halo service naman dito ng mga nakatira dito sa loob ay motor trike. So ayun, pagdating naman natin dun sa loob ay dun tayo pwesto sa may tapat mismo ng Sierra Madre. Meron doon na magandang pagpustuhan, so doon tayo pwesto, no? Maganda kasi tumambay doon dahil kita-kita yung Sierra Madre. At syempre magpipicture tayo doon sa may kalabaw dahil napakaganda doon guys pagka naka-picture na tayo. So may mga ini-improve din doon katulad ng bulkan pala. Talagang magpapatayo pala ng bulkan ang Tribu Atarayaho. So hindi po ito tunay na bulkan guys, no? Ito po ay site lamang o ito yung view site na kung saan ay pwede tayong magpa-picture dito sa area ng bulkan. So lalagyan din ito ng tube para umusok at parang realidad talaga. So yan yung mga abangan natin sa mga next vlog natin kasi napakaganda na ng view dito next siguro mga next month guys pag nag-opening na ay mapapansin natin maraming improvement na dito. So kaya abangan ninyo yung mga update natin dito dahil paganda ng paganda ang Tribu Atarayaho.
So actually meron dito yung artist village nila, meron ditong iba't ibang klase ng mga painting, lalo na itong hindi pa nalalaman ng mga magaling din sa arts na yung stone pala, yung bato ay pwedeng gawing arts din. Pwede siya pumorma na gawing tao o any magandang mga design. So ang tawag po doon ay stone arts. So isang image na gawa sa bato. So napaganda ng mga design dito. So abangan ninyo guys, no? Nandito tayo sa may tuktok ng bundok. So itong binabaybay natin, ito po yung tuktok ng bundok. Dito yan sa may bandang boundary ito po ng Isabela at Cagayan, no? Ang binabaybay natin. Ito mismong daanan, ito yung boundary, no, kung saan naghiwalay yung dalawang probinsya. So yan, medyo kaya pa tayo ng konti dito sa may bundok na yan, and then bababa pa tayo. So dito pa lang ay matatanaw na natin yung ganda ng kabundukan. So dito kasi mapapansin natin wala siya ganong puno kasi yung area na to ay pasture po siya. Pasto po siya sa mga baka, kabayo, kalabaw. Kaya mapansin nyo wala po siyang mga kahoy o yung mga malaking kahoy dahil po hindi po nabubuhay ang kahoy dyan. So pasto lang po talaga. Siguro may mabubuhay na kahoy dyan pero bibihira lang kasi medyo bato-bato ang lupa, kaya hindi talaga siya mabubuhay at tigas yung lupa dyan at sulit. Ayan, nandito na tayo sa may viewpoint. Kung mapapansin nyo mga ka-best friend, yung makikita nating ano na yan, bundok na yan, yan po yung Sierra Madre. Ayan o, yung nagbubuklod-buklod na yan, yan na po yung Sierra Madre. Kapag nandito po tayo sa area ng Tribo at Arayao ay kitang-kita po natin mismo yan. Kaya kung magpupunta kayo dito, nagdala kayo ng telescope at pwede nyo po i-scope yan at matatanaw nyo yung kagandahan ng kalikasan. So dito na tayo sa may palusong. Itong palusong na to guys, ito yung ating inakyat dati. Dito natin sinusubukan yung chariot, Bajaj RE, BS King, yan. At iba pang mga unit kung kinakaya nila. Kasi dito medyo paahon yan. Napakatarik po yan pagka makikita niyo po sa actual. So medyo hirap dyan yung chariot pag kargado, pag marami tayong pasahero. Kaya ang ginagawa po natin, nilolow gear natin. Kaya basic na basic po sa chariot pag naka-low gear siya. Wow, ito guys makikita natin. So pababa po yan ng Tribo at Arayao. Napakaganda ng kalikasan. So yan yung makikita natin. May mga bakod-bakod na po yan kasi yung ibang side dyan ay may-ari na rin ng lupa na yan. So itong right of way, ito pa talaga ay accessible noon pa. Kaya kahit sino pwede po dumaan dyan. So nandito na tayo sa area ng Tribo at Arayao. So pagbaba lang natin konti, yan po yung area. Ayan, tanaw na natin yung area nila. Yun, may mga green na net, yun po yung kubo. So dyan tayo magtatambay mamaya. So subukan natin kakain dito sa loob ng chariot mamaya. So hindi pa ako nakakain dito sa loob mismo ng chariot natin. So plano ko kasi to gawin nating camper trike. So yun talaga ang maganda sa chariot natin. Maluwang, pwede siya lagyan ng mesa sa loob, kaya pwede tayong kumain at magtambay. So yun, andito si kuya, naglalakad sila from dun sa taas. Yun, may kita tayong mga kahoy, bibihira, jimulina lang yan ang nabubuhay dito, pero yung ibang kahoy ay hindi po nabubuhay. Yan. So pagdating naman sa mga bagyo ay naka-front yung ating area sa bagyo, kaya pag lumakas yung hangin, yan talagang malakas din po yung sipoy ng hangin dito sa area na yan. Open po kasi wala pa siyang blocking na mga puno. So ito yung gate nila, open naman yan guys. From 6 to 6. I think 7 yung sirado ng gate dito. Kaya basta may araw ay pwede pong pumasok dito. So meron naman mga dyan nagbabantay. Pagpunta nyo, pagdating nyo dyan, hanap lang, may mga magsasalubong na sa inyo ng mga taga rito. Yan, so nandito na tayo sa area. So makikita ninyo, napakaganda guys ng area dito, napaka-relaxing.
Meron pa sila dito mga ano, plantation ng mga vegetables. Kaya pagka nandito kayo, magka-camping kayo, pwede kayo mamitas dito guys at bumili ng mga gulay-gulay. So maraming mga gulay-gulay dito. So ito yung gustong-gusto ng mga campers, yung nandito na yung kakainin nila na mga gulay-gulay, no? So meron tayo ditong parking area. Yan po yung parking area sa may blue na trike. So dyan po yung parking area. Then dito naman sa unahan yung ating profile site, no? Dito naman sa ating right side, andyan yung kalabaw, yung buffalo. So yan na guys, oh. Kitang-kita na natin yung buffalo. So pupunta tayo dyan guys, magpapapicture tayo mamaya. Titingnan natin talaga dahil hindi pa ako nakapag-picture sa ganyang kalaking buffalo o kalabaw. Yun. So dito naman sa puntahan natin yan po yung ano, office ng Tribu Atrayao na Cartes Village. So pupunta po kayo dyan una para magpa-registered. Yan. Kasi obligasyon natin yan na mga tourist ang magpa-registered. Yun mga best friend, nandito tayo sa Buffalo. So magpapapicture tayo dito. Ganda ng kalabaw, laki oh. Ayun mga best friend oh. Ito yung kalabaw na laki oh. So mamaya pa picture tayo dyan guys. So kakain muna tayo dyan sa may chariot. Sarap ko para dito kumain, tumambay, mahangin-hangin. Laki oh. At ito no guys, nandito na tayo sa may Buffalo at magpapapicture muna tayo dito. So at ang ating action cam nilagay natin doon para mag-record lang. So yan, gumamit tayo ng hagdanan dahil medyo mataas pala to guys. At ang hirap din akyatin dahil napakalaki. Kala ko maliit lang siya, pero napakalaki pala siya pag napuntahan natin. So pwede siya akyatan at mag-picture tayo dito. So yan, so hawak na natin habang nagpapaselfie tayo doon sa camera. At nagpapapicture na tayo sa ating photographer. Yun. So yung mga ganitong pormahan ay huwag niyo po gayahin dahil hindi po ito pang professional na pormahan. Ito po ay akin lamang. So yun. Kanya-kanyang posting po dito pag nandito na tayo. Kung anong gusto nyong style sa pagpapicture ay pwede po. Automatic siya? Yeah. So baka next December o this December pala ay mag-open na yung Tribu Atrayao Artist Village, kaya open sa lahat ng pupunta dito sa Tribu. So ingat-ingat lang pag-aakit tayo dito sa may kalabaw dahil napakalaki pala, napakahirap. So sana magawa nito ng hagdanan para pwede pag-akyatan, you know. Ay. Belum kah? So yun guys, nakapag-picture na tayo dito sa may malaking Carabao dito sa may Tribu Atrayao lang yan, oh. Ayos. Ang ganda ng ano dito. Picture site. So andun yung mga kabayong gawa sa kahoy, oh. So ngayon guys ay kakain pa tayo dun sa may chariot. Yan. So ang ganda ng view dito. So napistuhan natin ang ganda ng view. So kitang-kita kasi dito yung Sierra Madre. Kitang-kita rin yung Albano. Yan, Piña Blanca. So ang ganda ng ano dito, view. So yung ulam natin ngayon mga ka-best friend ay ito, 555 na bistik, tsaka itong rice. Then meron tayong royal. So yun, kakain mo tayo dito. At maganda kasi yung ano dito, yung simoy ng hangin, malamig. Yan. So dito maganda magpwesto. You know? Talagang ano dito guys, magpwesto talagang maganda. Fresh.
Yan. Kitang kita natin yung Sierra Madre. So, yun. Kakain muna tayo guys. So, yun mga ka-best friend, kain muna tayo. Kain muna tayo. Yun mga kacharyot, no? At pwede kumain dito. So kulang lang sa atin dito lamisa. Hindi pa tayo naka-produce ng lamisa. So first time ko nakakain sa loob ng Rosie Chariot ng tanghalian. Sarap ng ulam natin, oh. Beefsteak. First time ko nakatigil nitong 5-5 na beefsteak. So masarap ito dati sa mga commercial na pinapalabas sa TV. Yan. So doon natin nakikita, ngayon talagang matitikman na natin sa personal. So nabili ko lang to sa Mariton. Yun. Sarap. Amoy pa lang guys, talagang mapapawaw ka na. Yun. So yun mga ka-best friend, kain tayo guys. Sarap. Para siyang paksiw na hindi maasim-asim siya. Yan. Yun, sarap ang simoy ng hangin, no? Talagang malamig. Sarap tumambay dito guys. Yun guys, tapos na tayo magkakain dito sa ating chariot, and then nakapagpasyal na rin tayo dito sa Tribu Atrayaho. Nakapagpa-picture na rin tayo dito sa may Kalabaw o Buffalo. So maraming mga view na mga ganda dito, no, na pagpicturean. So hindi na kayo malulugi o sa gasolina niyo sa pagpunta dito dahil maraming magandang tanawin. So enjoyment and relaxing yung pwedeng gawin dito. Pwede rin kayo mag-camp 2 days, 1 day, no? So depende sa gusto nyong itatagal dito. So ganda dito guys, malamig. So kahit mainit yung dito, direct yung araw, ay malamig pa rin yung simoy ng hangin. Kaya yun, at sana makapunta rin kayo dito sa Tribu Atrayaho at makapagpasyal at makapag-relax, no? So palala ko lang yung mga bawal dito.
bawal magdala ng karne ng baboy, bawal mag-ihaw ng karne ng baboy, bawal dala ng isda na walang kaliskis, bawal magdala ng hard drinks o yung mga inuming nakakalasing, mga alak. And then ano pa yung mga, basta maraming mga rules and regulation dito. So sa next vlog na lang kung ano yung mga bawal at pwedeng dalhin dito. So yun guys, mga best friend, sana makapunta rin kayo dito sa Tribu Atariao. Napaganda dito guys. Thank you for watching guys. So bababa tayo ngayon, pupunta na tayo ng Peña Blanca. So yun, at akyat na tayo dito sa may mga matatarik na ahonin. So yun mga best friends, bye bye din yung ating pag-akyat pag uwi.
Ha? Nagdurog-durog ba ito? Nagdurog pa.